Let us open our Bible on 2 Timothy chapter 1 verse 12. Praise the Lord. For the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. Yes. Napaka-importante po yung ating faith sa ating buhay na Diyos na alam natin na able siya. Alam natin na may magagawa siya sa mga bagay na ating i-commit sa Kanya through prayer. Ganon ka-importante para yung mga kahilingan natin, prayers natin na ginagawa natin sa ating buhay na Diyos ay ito po ay meron pong matatawag nating magandang resulta na positive talaga or tugunin talaga ito ng Diyos. Paano sinabi ni Paul? Sabi niya, I know whom I have believed, sabi niya. And I am persuaded. Pag sinabing persuaded, talagang wala na siyang atras. Pag-atras, wala na siyang pag-decline. I am persuaded. About what? That He is able. No? Yung ating faith sa Diyos, talagang buo talaga, walang pag-alinlangan. That He is able. Sa anong bagay? Yung mga kinukumit natin sa Kanya, pinipray natin sa Kanya, hinihingi natin sa Kanya against that day. May mga araw na target tayo, may araw na appointed time o appointed day tayo na hinaharap, kinukumit natin yan sa Diyos through prayer, na able siya na makapag-ingat sa ating kinukumit sa Kanya. Ngayong Monday, election na po. Nakataya po ang kinabukasan ng ating bansa. No? Nakataya po dito ang future ng ating bansa. Hindi lamang sa ekonomiya, kundi lalo't higit sa lahat sa spiritual. Kailangan talaga yan. So i-commit natin sa ating Panginoong Hesukristo tonight ang eleksyon na tayo na mga children of God, pumili tayo by heart. Tingnan natin ng husto yung mga personalities na ating bobotohan na ito ay matatawag nating ang inclination ng kanilang pagkatao ay naniniwala sa Diyos. Pakita naman natin yung inclination ng pagkatao na yan na naniniwala sa Diyos. She or he used to say God or Jesus or the Lord. Lahat ng kanyang mga, palagay natin, speeches, hindi nawawala yung Diyos. So ibig sabihin niyan, meron siyang alam sa Diyos, meron siyang paniniwala sa Diyos, meron siyang pananalig sa Diyos. Yun ang pinaka-importante. Tingnan mo ang Israel. Pinili ng Diyos ang maging hari ng Israel na matawag nating godly man. No? Yung talagang maka-Diyos. May faith sa Diyos, mayroong obedience sa Diyos. Yun ang importante. Ngayon, sa political arena ng ating bansa, hindi man natin masasabi na itong standard ng ating Christianity na ating natamo dito sa banal na dako, hindi naman natin pwedeng asahan sila na they can have the equal talaga, absolutely or totally. Pero ang importante dyan, yung mga mahalal na ma-elect, it got to be God believers. Kailangan naniniwala sa Diyos. Bakit? Kasi kung basahin natin ang Bible, napakalaki ang role ng mga hari sa pag-propagate ng gospel. Lalo't na pag ang hari na mismo ang mag-proclaim that these are the servants of God and do not make a fool nor any na maggawa kayo ng something against the God of these people.
So, pag yan ay sabihin ng hari, ipoproclaim niya yung Diyos ng mga servants of God, malaking impact yan. Kaya sa political na bahagi, biblically, kung basahin natin, may mga hari dito na involved sa pag-propagate or pag-proclaim ng truth of God, like Nebuchadnezzar, Darius, King Darius. Di ba? Meron silang kinalalaman sa pag-proclaim ng totoong Diyos. At pinagpapala ng Diyos ang mga lugar kung saan ang mga anak ng Diyos naroon na ito ay kinupkop ng mga hari. Tingnan mo si Joseph. Joseph was favored by the Pharaoh. Tingnan mo how God bless. Kaya itong bansa natin, wag natin itong sabihin na, wala akong pakialam. Bahala na kung ano man. No, we cannot say so. Hindi natin pwedeng sabihin ganun. Kailangan talaga tayo, mga anak ng Diyos. Lalo't na sinabi dito, a prayer of a righteous man availeth much. Malaking impact yung prayers po natin para sa ating bansa, lalo't na itong election. Praise the Lord. Although matawag nating midterm election ito sa presidential election, pero mahalaga pa rin ito kasi mga senador, congressmen, mayors, kung ano-ano pa yung mga councilors, mahalaga din yan sila. Kaya i-pray talaga natin, i-commit natin ito sa ating Panginoong Diyos. So, ang aim natin, ang goal natin, na ang ating bansa ay hahawakan ng ating gobyerno sa matatawag nating merong pananampalataya sa Diyos at may pagkilala sa Diyos at merong pagsunod sa kautusan ng Diyos. Bakit kailangan yan? Basahin natin. Psalms 33 verse 12. Praise the Lord. Blessed is the nation whose God is the Lord, and the people whom He had chosen for His own inheritance. Yan, hindi yan basta-basta. Mapalad ang bayan o ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon. Ang Diyos, yun talagang Diyos talaga na lumalang sa langit at sa lupa na makapangyarihan na tagapagligtas. Siya yung Diyos nila. And the people whom He had chosen for His own inheritance. Alam mo naman yung inheritance. Pag sinabing inheritance ng mag-i-inherit ng kanyang bagay na kayamanan, kaluwalhatian sa pagka-Diyos niya, itong bayan na ito ang mag-i-inherit. Naku, sabihin ko po sa inyo, ito na yung great salvation na pinuntahan ni Jesus Christ para iparating sa lahat ng mga tao. Di ba? Napakalaking impact ang ating gobyerno. Pag sinabing nation, it is always led by a president or prime minister or by a leader and all the subordinates, sabihin natin, lahat na nasa gobyerno. So kaya huwag nating hayaan ang ating bansa na mapasakamay ng kadiliman, mapasakamay ng masama, mapasakamay ng dyablo. Huwag. Kailangan tayo, mga anak ng Diyos, tayo yung tatayo na mag-ampo ba, magtugyan sa Diyos. Atong i-claim ning giingon ni Paul, I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. So i-commit natin ang araw ng eleksyon na ang halal ang malagay yung mga taong naniniwala sa Diyos, may takot sa Diyos. Praise the Lord. Praise the Lord. Ipalagay natin hindi man lahat. But dahil sa prayer natin, kikilos yung kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos to lead the people. Ililid niya ang mga tao. As what the Bible says, what God hath purpose, nobody can disannul. Once the hand of God is being stretched forth, nobody can turn it back. So, pag tayo dumalangin sa Diyos,
kinumit natin yung ating nation to be handled by a godly persons or people from the top to the bottom, then God will do it in His own way. Siya na ang nakakaalam. Hindi natin pwedeng itugyan natin sa mga Marcoses, itugyan natin sa mga Dutertes. They are just men. Tao lang sila. But the moment ikinumit natin ito sa ating Panginoong Diyos, ang ating bayan, ang ating bansa, including even the entire nations, sabihin ko po sa inyo, may magagawa ang Diyos sa ating mga dalangin. So if ipalagay natin godly ang ating bansa because it is being handled by godly men, mga tao, masaya ang magiging takbo ng ating buhay. Bakit? Walang corruption. Alam mo, corruption that is evil. Corruption that is an act of ungodly or unrighteous or wicked. So, maging masaya ang ating bayan kasi makakarating sa lahat ang benepisyo na dapat ma-benefit. Kaya anong sinabi dito? Basahin natin. Psalms 144 verse 15. Praise the Lord. Happy is that people that is in such a case. Yea, happy is that people whose God is the Lord. Yes. Mapalad ang mga tao kung ganun man ang kalagayan. Yeah, mapalad o masaya ang mga tao na kung saan ang Diyos ay ang Panginoon. See? Kaya yan ang prayer natin tonight. Ilang tulugan na lang. Magpipili na tayo ng ating mga political people o mga politicians who will handle the government. No? I-pray natin ito para makatikim naman ang Pilipinas ng masayang pamumuhay. Praise the Lord. No. Bakit kailangan matuwid? Basahin natin. Proverbs 14:34. Praise the Lord. Righteousness exalteth a nation, but sin is a reproach to any people. Yes. Nation. Philippines, like our nation, pwede itong i-exalt ng Diyos. Ano man lang itong Philippines? The Bible says, even the world or all nations, kung i-gather ito lahat, the Bible says, they are just like a drop of a bucket. No? Para lang silang tulo sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Lahat ng nation, i-gather mo it is like just a drop of a bucket. So meaning to say, itong bansa natin, if we pray this to God and commit it into His hand, na maging righteous ang bansa natin na maghawak nito, panggoberno, at makalusot ang salita ng Diyos, masuportahan ng goberno ang salita ng Diyos, that this is a must to all citizen of our country, the Word of God. Praise the Lord. Pwede mang gawin yan ng leader natin, ng presidente. That the Word of God, it is a must to be in every schools na ituro. Every agency or any form of government dito sa ating bansa, it is a must. During sa flag ceremony, merong magbigay ng Word of God. Di ang mga tao matuto, makarinig ng katotohanan ng Diyos, mabigyan sila ng guidance. Praise the Lord. So maging righteous ang ating bansa. So ano mangyayari? Righteousness exalted a nation. Iangat tayo ng ating Panginoong Diyos. Pero kung ang hahawak ng ating gobyerno puro mga ungodly at sinasaraduhan nilang oportunidad for the Word of God to be preached, anong mangyayari? But sin is a reproach to any people. Wala.
puro kapalpakan, kahirapan, kaguluhan, lahat ng mga disorderness, lahat ng mga corruptions, lahat ng masasabi nating maging kakutyaan tayo ng buong mundo. The world will say something, reproach to us. No? Yung bang pangit ang reputation natin. Pag sinabing reproach, talagang nakakahiya pakinggan yung mga sasabihin nila ng mga reproaches sa atin. Kaya, napaka-importante yung role ng ating government. Kaya, tayo na mga anak ng Diyos, let's pray. Huwag tayong mag-alinlangan. Praise the Lord! Pag sinabi na, I know whom I have believed and I am persuaded. Alam mo, kahit sa isang bansa, isang tao lang mag-pray, malaking effect. Tingnan mo, the city of Nineveh. Isang tao lang ang nag-pray at nag-preach, naligtas lahat. Ang dami natin dito. Praise the Lord. Kaya paniwalaan natin ito ng buong puso. We are bringing the light of God. We are bringing the blessings of God. We are bringing the great blessings of God sa mga tao sa sanglibutang ito. Para yung bansa natin maging righteous, maging godly. Basahin pa natin. Example lang ito. Sige. Deuteronomy 4:6 hanggang 8. Praise the Lord. Keep therefore and do them, for this is your wisdom and your understanding in the sight of the nations, which shall hear all these statutes and say, surely this great nation is a wise and understanding people. For what nation is there so great, who hath God so nigh unto them, as the Lord our God is in all things that we call upon him for? And what nation is there so great, that hath statutes and judgments so righteous as all this law, which I set before you this day? See? Napakaganda ng atmosphere ng ating bansa kung ito'y matutupad. Keep therefore and do them, for this is your wisdom and your understanding in the sight of the nations, which shall hear all these statutes and say, surely this great nation is a wise and understanding people. Bakit? If that nation is a righteous nation. Hindi pwede maging righteous ang isang nation if the leaders o ang mga nangungulo are not righteous leaders. Kailangan righteous talaga. So i-pray talaga natin ito. Or what nation is this so great, who hath God so nigh unto them? Napakalapit ang Diyos sa kanila. As the Lord our God is in all things that we call upon Him for. Tingnan mo kung yun ang bansa, ganun. Malapit ang Diyos kasi godly ang mga leaders natin. Tapos lahat ng bagay laging dinadaan sa mga prayers because this nation is, God is the Lord. Malapit ang Diyos. Binibless tayo ng Diyos, ang ating bansa. Lahat ng mga bagay na hihingiin natin, doon natin hinihingi sa Diyos. Tama man talaga. Because yung minsan may mensahe nga dito walang makapagsasabi ng sino man na creature sa sanglibutang ito na magsabi sa Diyos, hoy, bakit mo ginawa yan? Hoy, bakit mo ginawa yan? Wala. Siya yung nangungulo sa lahat. Siya yung pinaka above all. Kaya pag ang Diyos na ang nakialam, pag ang Diyos na ang kumilos sa kanino mang bansa, at pag yung bayan na yan ay naging righteous, sabihin ko po sa inyo, malapit siya doon. At lahat ng hingiin sa Kanya, ibibigay ng Diyos. Kaya anong mangyari? And what nation is there so great that hath statutes and judgments? See, Word of God yan. Inopen ng ating government yung Word of God. We don't have any matatawag nating we don't lack. Hindi tayo nagkukulang.
sa kanyang mga statutes and judgments. Dahil inopen ng government, ipasok sa school, ipasok sa mga private sector, government sector, lahat. Pag yan ay na-require ng ating government, sabihin ko po sa inyo, puno tayo ng statutes and judgment, so righteous as all this law which I set before you this day. Ay, sigurado yan. Yung blessing ng Diyos sa ating bansa. Hindi lang natin talagang ma-describe. Pero pag mag-prevail ang mga politicians, mangungulo sa atin, from top to bottom, masasama, ay nako, sabihin ko po sa inyo, wala. Ang daming bansa ngayon sa sanglibotang alam mo, meron akong kachat. Itong Myanmar. Ang Myanmar ngayon, hinahawakan ng military until now. 2021 pa yung military junta. The top officer of the military took over the government. Sila ngayon nag-handle. Kawawa talaga. Tapos, tinanong ko yung kachat ko. Sabi ko sa kanya, is there any possibility of election in your country to choose a leader as president na hindi naman natili yung military takeover? Sabi niya, hopefully this coming December, sana matuloy na. Mahirap. Mahawakan ang bansa na hindi maganda. Nako, sabihin ko po sa inyo. Kaya magulo ang Myanmar sa ngayon. Talagang magulo sila ngayon. Kailangan natin i-pray. Kailangan natin silang tulungan through prayer. Hindi lang Myanmar. Marami pang mga bansa sa buong sanglibotang ito. Mahirap. Pag ang Diyos malayo sa mga kaninong bansa, mahirap. Maraming maimpyerno. Kalawa, maraming babad sa kasalanan. Katlo, masama ang environment. Wala talaga. Kahit ano pang sabihin, ano pang gawin nilang ipalabas nila na maganda ang kanilang atmosphere sa kanilang bayan. Spiritually, nako, sabihin ko po sa inyo. Hindi nakikita yan ng naked eyes. Pero dahil sa kasalanan, masama talaga. No? Walang ikabubuti, walang idudulot na kabutihan. Kaya yan ang prayer po natin. Praise the Lord. Basahin natin 1 Timothy 2:1 hanggang 2. Praise the Lord. I exhort therefore that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. See, we need to pray. Bakit involved ang kings? Bakit involved ang lahat na nasa authority? Para makapasok tayo. Para makalead tayo. Para makapreach tayo ng banal na salita ng Diyos. Kasama sila. Nakinig sa salita ng Diyos. Lahat ng mga komunidad. Praise the Lord. Ganun ka-importante yan. Napaka-importante po yan. Pray for them. For kings, for all that are in authority, that we may lead. How can you lead if this government will not permit you to do so? You cannot do so. You cannot do openly. Pero kung ang hari at nasa authority will let you lead, bringing the gospel of the kingdom of God, hayaan ka, i-permit ka, plus suportahan ka pa. Siya pa mismo manguna na makinig kayo. Siya pa mismo manguna magawa ng decree. Kailangan may ganito, may ganyan, may word of God. Makalid tayo. Praise the Lord. Pray for kings, for all that are in authority. For what? That we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Para makapasok yung servants of God. Para makapasok yung ministry.
sa mga tao sa ating bansa at saan pa mang bansa sa sanglibutang ito. Prayer, because God is able. Able siya. Kaya niyang gawin. Praise the Lord. Kaya niyang pigilan lahat ng mga masasama. Kaya niyang pigilan lahat ng mga maghahatid ng papahamak ng ating bansa. Pipigilan niya kahit ang demonyo na ipahamak ang ating mga fellow citizen of our country. Kasi may nagpipray. Pray natin yan. Paano yan, Pastor, if they will not accept our objective? Well, hindi natin yan pwedeng ma-deny. The Bible says, proclaim, just proclaim. Those who will believe will be saved. Those who will not believe will be dumb, mapapahamak. Pero at least, tayo na mga servants of God, kung ano yung layunin ng Diyos, the same nating layunin. Kaya importante, pray natin yung ating bansa, itong election na darating. Praise the Lord. Wala akong i-endorse sa inyo. Pero ang hint, basta naniniwala sa Diyos at yung kanyang buhay ay marunong sumunod sa salita ng Diyos. Pero mag-ingat din tayo sa mga naniniwala sa Diyos, pero mali naman ang kanilang adhikain, no? Hindi maganda. Minsan frontage lang yung pagka-religious, frontage lang yung pero hindi talaga sent by God, hindi talaga led by God, hindi talaga in line with the living God. Kaya kailangan meron din tayong discernment. Praise the Lord. Kasi sinabi na yan ni Lord Jesus Nagbigay na siya ng warning sa kanyang mga anak na marami talagang mga falsehood ngayon na nangyayari. So, i-pray natin. Basa, pag ginawa natin yan, anong mangyari? Basa, 1 Timothy 2, 3, and 4. Praise the Lord. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Yes. Pag ginawa natin itong prayer na ito'y mabuti at katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoong Diyos na ating tagapagligtas, na gustong magligtas sa lahat ng mga tao na makarating sa kaalaman ng katotohanan. Ang laki kaya ng oportunidad na ito. Praise the Lord. Na pag ang government na ang mag-initiate nito, sabihin ko po sa inyo, madaling maka-share ng kanyang gospel. Unahin natin yung gobyerno. Sunod yung, meron matagal naman yung programa ng gobyerno, yung tinatawag nilang moral recovery program. Kaso may mga leaders talaga sa lugar na yan, they don't appreciate, they don't believe about it. Kaya di nila wini-welcome. Kaya i-pray natin, ikilos yung power ng ating Panginoong Diyos. Kasi yung last kanina na sa verse na pinaka-last na part na sinabi dito, Blessed is the nation whose God is the Lord and the people whom He hath chosen for His own inheritance. Yung sabi ko sa inyong inheritance na kanyang eternal glory. Basahin natin yan. Ephesians chapter 1 verse 3. Praise the Lord. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Yes. Yan ang blessing ng Diyos. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Baga pa, hindi nabubuksan ang mga matters na ito sa matagal na panahon
nabuksan dahil involved ang nasa government natin, involved ang nasa gobyerno natin. So may access para yung mga tao mamulat, hindi lang tinitingnan yung pamumuhay na temporary, hindi lang tinitingnan ang pamumuhay na panandalian. Alam mo, merong bago lang gipost sa newsfeed ng FB. Merong prayer na ginawa sa isang pagkain. Parang may birthday. After the prayer, merong lalaki doon na nagyaga-yaga ba? Siyempre, mag-pray ka sa birthday, isali mo talaga, bigyan mo ng mahabang buhay, ang celebrant, bigyan mo ng good health. Nagyaga-yaga man. Nagmaking sa prayer. Sabi niya, bigyan ng mahabang buhay at may atman at biglaang kamatayan. Anong klaseng? Nag-contradict ba? Mag-as ng mahabang buhay, tapos giad niya yung biglaang kamatayan. Alam mo, that very moment, namatay yung nagsalita. Pinakita sa video. CPR siya. I don't know bakit biglaang kamatayan. Be careful tayo sa bibig natin. Hindi tayo pwede na magsalita lang ng, sabi mo, ay, sinalita ko lang yon, idle lang yon. Hindi man yun galing sa puso. Wag magsabi ng ano-ano pa man. Mag-careful tayo. Praise the Lord. Kung magsalita man tayo, blessing. Kung magsalita man tayo, praise the Lord. Kapurihan para sa Panginoon. Magsalita man tayo, positibo. Huwag tayo magsalita ng mga negatibo, out of our jokes, out of our whatever na idle word lang yan, hindi ang galing sa puso. No. Avoid it. Be careful, little mouth, what you say. Praise the Lord. Kaya, careful. Kaya itong buhay natin, gamitin natin ang bibig na mag-pray tayo para sa kapakanan ng ating bayan. This coming Monday, let's pray for protection and for the people that will run our government, na maging godly sila. Yan lang talaga ang i-pray natin. Lord Jesus, bigyan nyo kami ng godly na mga politicians. Tapos, kung hindi pala basihan ni Jesus Christ sa present nilang pamumuhay, pero dahil nag-pray tayo, nag-switch bigla lang, nagkaroon ng idea yung ating leader na i-welcome nila ang Word of God, di yung mga ungodly na mga na-elect will be turned into godliness, into godly people dahil sa pamaraan ng Diyos. Kaya tayo, wag tayong masyadong tumingin sa mga negatibong nakikita natin. Let us look beyond that. Let us look to God. Kung ano yung nararapat nating hingiin, Lord, make our nation godly. Make our nation to be handled with the righteous leaders. Pag i-pray natin yan, sabihin ko po sa inyo, mangyayari yan. Dahil walang alinlangan natin yung hiningi. Amen? Praise the Lord. Maybe hindi natin kilala. Maybe hindi natin alam kung sino yan. Only God knows. He knows kung sino ang nararapat. See, napaka-importante ang ating bansa magkaroon ng wisdom, knowledge, understanding about inheritance from our Heavenly Father, from the living God. Basa pa, Ephesians 1 verse 10. Praise the Lord. That in the dispensation of the fullness of times, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. Yes. Darating ang panahon, i-gather tayo lahat sa isa diyan sa Panginoon, sila na nasa langit at tayo na nasa lupa, and we will be ever in Him. See, these are the most vital
or important things na malaman ng mga tao. Sino ba magsasalita nito? The gospel of the Word of God or the kingdom of God. Sino ngayon ang maghahayag nito? Of course, the church, ang simbahan, ang ministry. Yung prayer meeting natin, ano yun? Body of Christ. Minsan, yung diversities of tongues, hindi na natin masyadong tinutukan. Kaya i-pray natin na meron tayong English teacher na mag-handle, magturo ng English language para sa ating mga pastors, para ihanda sila sa international mission. Praise the Lord. Importante talaga yan. Kaya yan ang ating idalangin. Para yung diversities of tongues na yan, one of these days, sa June 15, marami na tayong mga foreigners na mga ma-ordained, mga foreigners na mga matrained dito. Ipalabas ng Diyos yung mga pastors natin na experience na. Turuan sila magsalita ng English. Anyway, kung foreigner ka man sa isang lugar, may mga interpreter din dyan. Gamitin ang Diyos to interpret. Basta magsalita ka lang ng English. Hindi naman pwedeng Tagalog ka doon. Kasi ang pinakamalaking number na international na ginagamit is number 1 English. Kaya doon muna tayo. Praise the Lord. Diyan muna tayo. Then bahala na ang Diyos magligtas ng mga locals. Dalhin dito, i-train by the guidance of God. Ma-ordain. Sila na ma-assign doon. Pagdating ng June 15, they will be coming. So, natupad yung diversity of tongues. Maraming magsasalita ng gospel of the kingdom of God sa iba-ibang mga lingwahe. Praise the Lord. Walang ibang maghahayag nito. Kaya let's pray for the government. Let's pray for the kings and all that are in authority para makapasok tayo. Basa, last verse. Ephesians 3, verse 10. Praise the Lord. To the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God. Yes. Don't you know the gospel of the kingdom of God? Ang pinaka-highlight dito is pertaining the heavenly places, the eternal matters. Sinong maghahayag nito? The Bible says, the church, sinabi dito, to the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known. See, kailangan mapaalam ito. Kailangan ma-spread ito. Kailangan ma-propagate ito. Kailangan ma-proclaim ito. Might be known by the church. Tingnan mo, church that represents Christ. Tayo. The manifold wisdom of God. Grabe yung wisdom binigay ng Diyos sa atin. Kaya kailangan talaga ito makapasok freely. So, idalangin natin, may kinalaman ng eleksyon ng ating bansa. Although hindi pa naman ito presidential, but this is important. I-pray natin sa Diyos. Lahat. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.